let me place on the record that there are 53 justice members confirming their support in the motion to declare the existence of probable cause in the Sabalia complaint. So ruled that 53 justice members physically present confirm their support to the motion by raising their hands. So ruled. Welcome sa isa na namang episode ng Ayon sa Batas, ang show kung saan batas ang issue. At muli na naman tayong nagbabalik after ng 2 linggong bakasyon. At ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang impeachment case ni VP Sara Duterte. Tila deja vu ang nangyayari ngayon kasi last year, nagkaroon na ng impeachment case si VP Sara sa House of Representatives. Pero napawalang bisa ito ng Supreme Court dahil sa paglabag ng House of Representatives ng 1-year impeachment bar rule ayon sa 1987 Constitution. At kung maaalala ninyo, gumawa tayo ng deep dive video sa impeachment case ni VP Sara last year na pwede nyo mapanood sa video na ito. Link is in the description below. Anyway, balik tayo sa present impeachment case ni VP Sara sa House of Representatives. Just like last time, 4 ulit ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ang unang impeachment complaint ay i-file ni former Representative Franz Castro noong February 2, 2026. Basically, ang aligasyon ni Franz Castro ay katulad din ng mga aligasyon kay VP Sara sa last impeachment case, katulad ng nawawalang confidential funds, death threats kay PBBM, at mga unexplained wealth. On the same day, nag-file ng pangalawang impeachment complaint laban kay VP Sara si Kiko Aquino D na pamangkin ni Chris Aquino. Halos same lang din naman ang allegations ni Kiko Aquino D sa kanyang impeachment complaint. Although sinama niya dito yung involvement daw ni VP Sara sa extrajudicial killings sa panahon ni former President Rodrigo Duterte. Ang impeachment complaint ni Kiko Aquino D ay in-endorse ni Representative Laila De Lima ng Mamamayang Liberal Party List. Noong February 9, 2026 naman, inihain ang pangatlong impeachment complaint laban kay VP Sara sa pangunguna ni Joel Sabalian na isang paring Katoliko. Pareho lang din naman ang mga aligasyon laban kay VP Sara. Kaya ang kanyang impeachment complaint ay inendorso ulit ni Representative Laila De Lima. Ang pang-apat at panghuling impeachment complaint laban kay VP Sara ay inihain ni Attorney Nathaniel G. Cabrera. Ito ay inendorso naman ni Manila 6th District Representative Benny Abante at ni La Union 1st District Representative Paulo Ortega. Ang 4 na impeachment complaint ay nirefer ng Speaker of the House sa Committee on Justice noong February 23, 2026. At noong March 2, 2026, nagsimula na ang hearing ng 4 na impeachment complaint laban kay VP Sara sa Committee on Justice. Ang hearing ay pinangunahan ni Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro. At doon sa committee hearing, isinantabi ng House Committee on Justice ang unang impeachment complaint laban kay VP Sara na inihain ni Franz Castro. Ayon sa Committee on Justice, nilabag daw ng impeachment complaint ni Franz Castro ang 1-year impeachment bar rule ayon sa 1987 Constitution. With 22 votes in the affirmative and 10 votes in the negative, with 0 abstention, the chair set aside the first impeachment complaint, the Castro et al. Impeachment complaint, on the ground of violation of 1-year prohibition period. So ruled. Habang ang second impeachment complaint naman na inihain ni Kiko Aquino D ay binawi niya sa harap ng House Committee on Justice. Kaya 2 na lang ang natitirang impeachment complaint laban kay VP Sara, yung inihain ni Joel Sabalia at yung kay Attorney Nathaniel Cabrera. Eventually, dineklara ng House Committee on Justice na itong 2 impeachment complaint na ito laban kay VP Sara ay sufficient in form and in substance. Pero bago magsimula ang pagdinig sa impeachment hearing ni VP Sara sa House Committee on Justice, naghain siya ng kaso sa Korte Suprema upang patigilin ulit ang impeachment proceedings laban sa kanya. Vice President Sara Duterte has filed a petition for certiorari and prohibition with a prayer for a temporary restraining order and preliminary injunction before the Supreme Court in an effort to block the impeachment proceedings of the House of Representatives. The Vice President asked the court to ultimately issue a final injunction
which will nullify and set aside the impeachment proceedings, saying the complaints filed against her were unconstitutional. Kaya ngayong episode, pag-uusapan natin ang mga grounds na binabanggit ni VP Sara sa kanyang petisyon sa Supreme Court at kung may malakas nga ba siyang tsansa na paboran ulit siya ng Supreme Court. Ang unang ground ni VP Sara sa kanyang petisyon ay mali daw ang paraan ng House of Representatives sa pag-refer ng impeachment complaints sa House Committee on Justice. Ayon kasi sa Duterte versus House of Representatives, sinabi ng Supreme Court na hindi sapat na i-refer lang ng Secretary General o Speaker of the House ang impeachment complaint sa Justice Committee. Dapat ang lahat ng miyembro ng House of Representatives sa isang public session ang magre-refer ng impeachment complaint sa House Justice Committee. Pero, ang aligasyon ni VP Sara ay noong February 23, 2026, ang Committee on Rules daw ang nag-refer ng impeachment complaint sa Committee on Justice. Sa madaling salita, ang gusto ni VP Sara ay magkaroon muna ng botohan ng House of Representatives kung i-refer nga ba nila ang impeachment complaints sa House Committee on Justice. Pero, hindi pwedeng diktahan ni VP Sara ang House of Representatives kung paano nila i-refer ang impeachment complaint sa Justice Committee. In fact, kung panonoorin natin ang plenary session ng House of Representatives noong February 23, 2026, makikita natin na ang House of Representatives mismo, through the Speaker of the House, ang nag-refer ng impeachment complaint sa Justice Committee. Additional reference of business, verified complaints for impeachment, verified complaint for impeachment against Vice President Sara Z. Duterte, filed by Francisco Franz Castro, Arlene Rosas, Liza Maza et al., endorsed by Rep. Antonio L. Tino of ACT Teachers Party List, Rep. Sara I. Alago of Gabriela Women's Party List, and Rep. Rene Luis M. Co. of Kabataan Party List on 2 February 2026. Verified complaint for impeachment against Vice President Sara Z. Duterte, filed by Francis Joseph Aquino D., Sylvia Estrada Claudio, Teresita Quintos Deles et al., endorsed by Rep. Percival Sandanya of Akbayan Party List, and Rep. Laila M. De Lima of Mamamayang Liberal ML Party List on 2 February 2026. Verified complaint for impeachment against Vice President Sara Z. Duterte, filed by Reverend Father Joel Sabalia, Reverend Father Joselito S. Sarabia, Reverend Father Edelberto J. Baculi et al., endorsed by Rep. Laila M. De Lima of Mamamayang Liberal ML Party List on 9 February 2026. Verified complaint for impeachment against Vice President Sara Z. Duterte, filed by Attorney Nathaniel G. Cabrera, and endorsed by Rep. Bienvenido M. Abante Jr. and Rep. Paulo P. Ortega V on 18 February 2026, 6:34 p.m. To the Committee on Justice. Kaya pagdating sa unang ground ni VP Sara para ipawalang bisa ang kanyang impeachment complaint, I don't think napapaboran siya ng Supreme Court. Ang susunod na ground ni VP Sara ay nilabag daw ng House of Representatives ang one-year impeachment bar rule. Kung maaalala ninyo, yan din yung reason kung bakit pinawalang bisa ng Supreme Court ang impeachment case ni VP Sara last year. Pero this time, ang basis ng one-year impeachment bar rule ni VP Sara ay yung pag-set aside sa impeachment complaint ni Franz Castro at ang pag-withdraw naman ng impeachment complaint ni Kiko Aquino D. Sinasabi kasi ng Supreme Court sa Duterte versus House of Representatives na ang one-year impeachment bar rule ay magsisimula from the time na ang isang impeachment complaint ay ma-dismiss or no longer viable, meaning hindi na posible. Para sa mga hindi nakakaalam, ang one-year impeachment bar rule ay base sa paragraph 5, section 3, article 11 ng 1987 Constitution na nagsasabing bawal magkaroon ng more than one impeachment proceeding laban sa isang impeachable officer sa loob ng isang taon. Sa impeachment case kasi ngayon ni VP Sara, sinabi niya na since na-set aside ang impeachment complaint ni Franz Castro at binawi naman ni Kiko Aquino D ang kanyang impeachment complaint, hindi na daw viable ang kanilang impeachment complaint. Dahil dito, nagsimula na daw ang one-year impeachment bar rule, kaya yung impeachment complaint ni Sabalia at ni Cabrera na na-file after ng Castro at the impeachment complaint ay labag daw sa one-year impeachment bar rule ayon sa 1987 Constitution. Pero maganda din naman ang argument ng Office of the Solicitor General. Ayon sa OSG, hindi applicable ang desisyon ng Supreme Court sa Duterte versus House of Representatives sa kaso na ito. Kasi
Sa kasong iyon, hindi na dumaan sa Justice Committee ang impeachment complaint ni VP Sara. Instead, sinabi ng OSG na ang kaso na applicable dito ay ang Francisco versus House of Representatives, kung saan sinabi ng Supreme Court na ang isang impeachment proceeding ay initiated kapag ni-refer ito sa Justice Committee. So ang issue dito ay kung ang pag-withdraw ba at pag-dismiss ng isang impeachment complaint after ma-refer ito sa Justice Committee ng House of Representatives ay magti-trigger ng 1-year impeachment bar rule. In my opinion, I don't think mati-trigger nito ang 1-year impeachment bar rule kasi ang pinagbabawal ng Constitution ay magkaroon ng more than one impeachment proceeding against sa iisang impeachable officer sa loob ng isang taon. Hindi naman pinagbabawal ng Constitution ang magkaroon ng more than one impeachment complaint sa loob ng iisang taon. So sa part na ito, in my opinion lamang, hindi matitrigger ang 1-year impeachment bar rule. So ang next na issue ni VP Sara ay wala daw jurisdiction ang House of Representatives sa impeachment proceeding na ito dahil ginagawa daw itong mini trial. Ayon kasi sa paragraph 6, section 3, article 11 ng 1987 Constitution, Senado lang ang may tanging kapangyarihan na magsagawa ng impeachment trial. Pero sinabi kasi ng chairman ng House Justice Committee na si Representative Jinky Luistro na mini trial daw ang gagawin sa House of Representatives. Yung paggulo, can you walk us through lang po yung sa mangyayari sa March 25, yung first complaint po muna tatalakayin, paano po yung mangyayari, will there be, cross-examination, yung pagpipresenta na po ng ebidensya, can you just walk us through po yung mangyayari? Yeah, so this will be a mini trial, should I say, no? Because the full-blown trial will happen in the Senate. Pero in fairness din naman kay Representative Luistro, nilinaw niya sa isang interview na ginamit niya yung word na mini trial para malaman ng ordinaryong mamamayan na walang alam sa batas kung ano ang pinagkaiba ng impeachment hearing sa House of Representatives kaysa doon sa impeachment hearing na gagawin sa Senado. For purposes of accuracy, no, the use of mini trial in the past interviews was only to guide the viewing public in distinguishing the proceeding before the Justice Committee with the trial, which will happen in the Senate. Sa madaling salita, although tinawag ni Luistro na mini trial ang impeachment hearing ni VP Sara sa House of Representatives, it does not mean na trial nga ito. Hearing lang ito to determine kung may probable cause ang impeachment complaints laban kay VP Sara bago ito iakyat sa Senado. At ang panghuling alegasyon ni VP Sara sa kanyang petisyon ay violation of due process. Ayon kasi sa kasong Duterte versus House of Representatives, sinabi ng Supreme Court na part ng due process ay dapat yung mga allegations sa impeachment officer ay may kasamang clear and convincing evidence. At yung impeachable officer ay dapat mabigyan ng pagkakataon na sagutin ang mga ebidensya laban sa kanya. Pero hindi yan nasunod sa impeachment hearings ni VP Sara. Kasi kung maaalala ninyo, noong April 22, 2026, pinatawag ng House of Representatives ang Executive Director ng Anti-Money Laundering Council at iba pang opisyales upang ilabas ang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth ni VP Sara. Kasi isa sa mga aligasyon laban kay VP Sara ay may ginawa daw siyang korupsyon kasi hindi daw siya nagdeklara ng tama ng kanyang salin. Ang problema dyan, although may allegation sa impeachment complaint ni VP Sara ng korupsyon dahil sa misdeclaration ng SALN, hindi naman naka-attach sa impeachment complaint ang SALN ni VP Sara na may misdeclaration. Kaya wala ring hawak si VP Sara ng mga SALN niya na meron daw discrepancy. At kinumpirma mismo ito ng isa sa mga abogado ni VP Sara na si Attorney Michael Poa na wala nga silang kopya ng SALN ni VP Sara na may discrepancy. Parating tinatanong kasi na is the respondent present, no, to maybe refute, rebut, or present controverting evidence doon sa present nila. But those pieces of evidence, allegedly pieces of evidence and testimonies that were given, hindi naman kami nabigyan ng advance copy ng mga dokumento niyan. So, practically speaking, how is the Vice President or the defense even expected to answer right then and there intelligently, hindi ba, kung hindi pa namin na-examine ang mga dokumento. So these are
nuances that that's why we believe that there was really no advantage in us To appear. attending or appearing these proceedings. So ngayon, nagiging issue ang due process kasi paano nga naman makakasagot si VP Sara sa mga aligasyon ng korupsyon laban sa kanya kung hindi niya alam kung anong basehan ng mga aligasyon na ito? At alam ng House of Representatives na may issue sa due process. Kasi mismong si Representative Alfredo Garbin ng Ako Bicol Party List, binanggit ito sa committee hearing. At the outset, Madam Chair, let me state that I am for the truth and for knowing whether there's material or misdeclaration on the SALN. What I'm saying here, the observance of procedural due process. Going back to the complaint, as stated, this specific SALN were not attached. And when you say observance of procedural due process, ang tinatawag po doon, paano makakapagsagot yung isang respondent kung wala naman specific allegations doon sa mga iprinisintang SALN? Pero in fairness naman sa House Justice Committee, wala rin naman talaga sa rules at sa Constitution na dapat hawak na ng Committee on Justice ang lahat ng ebidensya bago simulan ang impeachment hearing. In fact, ito yung sinabi ni Representative Laila De Lima during one of the impeachment hearings ni VP Sara Duterte. Pangalawa po, hindi po required na lahat ng mga pwedeng ebidensya ay dapat na produce na ng complainants at the time of the filing of the complaint. And that's why we have these processes of subpoena para makalakap ng mga ebidensya na nakasabi sa complaint tsaka yung mga related evidence. Yes, totoo yon. Pero dapat nating malaman na bago nag-start ang impeachment hearings, napagbotohan na ng House Justice Committee na sufficient in form and in substance ang dalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. The Cabrera impeachment complaint, sufficient in substance, so ruled. Sa botong 54 yes, 1 no, parehong idineklara ng House Committee on Justice na sufficient in substance ang ikatlo at ika-apat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama sa mga ground for impeachment ng dalawang reklamo, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, at other high crimes. So paano ngayon nasabi ng House Justice Committee na sufficient in form and in substance ang dalawang impeachment complaint laban kay VP Sara kung nung panahon na yon wala silang hawak na kopya ng SALN ni VP Sara na pwedeng magpatunay na may ginawang korupsyon si VP Sara? Isa lang ang ibig sabihin yan. Ang pinagbasehan ng House Justice Committee upang sabihin sufficient in substance ang dalawang impeachment complaint laban kay VP Sara ay alegasyon lamang at walang ebidensya. At sinabi ng Supreme Court sa kasong Duterte versus House of Representatives na kapag korupsyon ang basehan ng impeachment, dapat suportado ito ng ebidensya. At hindi lang yan. Sinabi din ng Supreme Court na ang mga impeachable offense ay dapat ginawa ng impeachable officer habang siya ay nasa kanyang tungkulin. Pero taliwas yan sa ginawa ng House Committee on Justice. In fact, hinalukay nila ang SALN ni VP Sara sa loob ng 20 years, which includes the time na hindi pa siya Vice President. Given all these facts, sa tingin nyo, makatarungan ba ang ginawang impeachment proceeding ng House of Representatives kay VP Sara? Kasi granting for the sake of argument na may ginawa ngang mali si VP Sara, hindi sapat yun na dahilan upang isang tabi natin ang kanyang mga karapatang pantao. Para sa makikitid ng utak dyan, uunahan ko na kayo. Hindi po ako DDS, hindi ako Dilawan, hindi rin po ako Pink Lawan. Doon lang po tayo sa kung ano ang sinasabi ng batas. At bago tayo magtapos, gusto ko lang ipaalala sa ating lahat ang sinabi ni Senior Associate Justice Leonen sa Duterte versus House of Representatives. There is a right way to do the right thing at the right time. At kung gusto nyo malaman kung ano ang mga dahilan kung bakit pinabura ng Supreme Court si VP Sara sa kanyang last impeachment, you can watch the video right here. If you like this video, please like, share, and subscribe. I'll see you next time and session adjourned.